Akala nila tulog na ako. Narinig ko ang bulungan ng aking asawa at biyenan sa kusina. Ang 10 milyong pisong pinagbentahan ng lupa namin, ginawa nilang 2 milyon sa kanilang kwento sa akin. Nagdiriwang sila. Ang hindi nila alam, bukas, kailangan nila ang pirma ko para sa huling kasulatan. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa kapag nalaman nila ang katotohanan. Ako si Isabel Garcia. Sa edad na 30, ako ang namamahala sa Premeston Group, isang malaking kumpanya na itinatag ng aking ama. Ngunit ang kwentong ito ay hindi tungkol sa mga gusali o sa mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito ay tungkol sa isang gabi. Isang gabi na nagbago sa lahat, ang gabi ng aking kasal, ang gabing nagsimula ang lahat sa ilalim ng kama. Ang alikabok sa ilalim ng kama ay nagsisimulang kumiliti sa aking ilong. Kinailangan kong mariing takpan ang aking bibig upang pigilan ang isang malakas na pagbahing. Nakadapa ako, ang aking mamahaling trahe de boda ay nayuyupi sa sahig na gawa sa kahoy. Ang pinong tela nito ay sumasabit sa magaspang na hibla ng alpombra. Alam ko, katawa-tawa ito. Isang babaeng 30 taong gulang, nagtatago sa ilalim ng kama sa gabi ng kanyang kasal, na parang isang batang naglalaro ng taguan. Ngunit gusto kong makita ang reaksyon ni Miguel. Binuo ko na ang buong eksena sa aking isipan. Papasok siya sa aming silid, luluwagan ang kanyang kurbata, at marahil ay tatawagin ang pangalan ko sa malambing niyang boses. Isabel. Isabel. At pagkatapos, bilang sorpresa, lalabas ako mula sa ilalim, marahil ay gusot-gusot na, at sabay kaming babagsak sa kutson, kapwa tumatawa. Iyon sana ang simula ng aming masayang pagsasama habang buhay. 6 na oras kaming sumayaw, naghiwa ng cake, at nakipagkamay sa mga taong halos hindi ko kilala. At ngayon, sa wakas, kami na lang. O iyon ang akala ko, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto. Kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang isang maliit na tawa. Naghanda na ang aking mga kalamnan para sa biglaang paglabas. Ngunit ang mga yabag na narinig ko ay mali. Hindi iyon ang mabibigat at tiyak na hakbang ni Miguel. Ang narinig ko ay matinis at sunod-sunod na tunog, tak, 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 matataas na takong. Mamahaling takong, bigla akong nanigas. Sa maliit na espasyo sa pagitan ng kumot at sahig, nakita ko ang isang pares ng kumikinang na sapatos na huminto sa gitna ng silid. Agad kong nakilala ang mga sapatos na iyon. Ang mga iyon ay pag-aari ni Senora Victoria. Ang aking bagong biyenan. Hello, Mons. Nandito na ako sa suite. Ang matinis at dominanteng boses ni Senora Victoria ay umalinggaw sa buong silid. Hindi siya bumubulong. Ang kanyang boses ay parang sa isang taong nagmamay-ari ng lugar. Upang maintindihan kung bakit ang isang babaeng may master's degree sa negosyo at may kakayahang bilhin ang buong hotel na ito ay nagtatago sa ilalim ng kama at hinahayaang isipin ng iba na siya ay mahirap, kailangan ninyong makilala ang aking ina. Ang aking ina, si Elena, ang pinakamabait na kaluluwang makikilala ninyo. Siya rin ay hindi kapanipaniwalang mayaman, tagapagmana ng isang malaking kumpanya ng pagbabarko. Ikinasal siya sa aking ama, si Ricardo, noong nagsisimula pa lamang ito sa kanyang negosyong konstruksyon. Sila ay isang makapangyarihang mag-asawa, ngunit ang aking ina nagmahal siya nang nakapikit ang mga mata. Nang siya ay pumanaw 10 taon na ang nakalipas, hindi dahil sa kanser na kumitil sa kanyang katawan. Ang sakit ng puso ang nagpahina sa kanyang espiritu. Natuklasan niyang ang kanyang sariling kapatid at matalik na kaibigan ay matagal nang nagnanakaw ng pera mula sa kanyang mga charity fund. Hindi siya ang mahal nila. Ang mahal nila ay kung ano ang maibibigay niya. Sa kanyang huling sandali, hinawakan niya ang aking kamay at pinangako ako. Isabel, bulong niya, ang kanyang boses ay marupok. Maghanap ka ng isang taong magmamahal sa iyo dahil sa kung sino ka. Hindi dahil sa apelyido, hindi dahil sa pera. Mag-ingat ka, mahal ko. Ang pera ay parang isang lente.
Ipinapakita nito kung sino talaga ang mga tao, ngunit minsan, sinusunog ka nito bago mo pa makita ang katotohanan. Ang pangakong iyon ang naging Biblia ko. Ang aking ama, si Don Ricardo, ay dinala ito sa sukdulan. Siya ay isang pating sa mundo ng negosyo. Ang SEC ng Primestone Group. Tinuruan niya akong magbasa ng mga kontrata, bago pa man ako matutong magbasa ng mga fairy tale. Nang magsimula akong makipag-date, pinagdudahan niya ang lahat. Naaamoy nila ang pera, Isabel, babala niya. Tinitingnan ka nila at ang nakikita nila ay isang tiket sa loto. Kaya, gumawa ako ng isang pagsubok. Isang filter. Umalis ako sa aming mansyon sa Forbes Park at umupa ng isang maliit, ngunit kaakit-akit na apartment sa isang simpleng lugar. Nagmaneho ako ng isang lumang Toyota Vios. Nagtrabaho ako bilang isang administrative assistant sa isang kumpanya ng logistika. Isang trabahong talagang nagustuhan ko dahil hindi ito nakaka-stress, kahit na palihim kong pinamamahalaan ang sarili kong portfolio ng mga pamumuhunan sa gabi. Sa mundo, ako si Isabel. Ang mabait na babae na may mga student loan at mahigpit na budget sa pamimili, at pagkatapos ay nakilala ko si Miguel. Isang maulang Martes iyon. Nagmamadali akong pumasok sa isang coffee shop nang mahulog ang aking pitaka sa isang putikan. Tumalsik ang putik sa lahat ng dako. Halos maiyak na ako. Isang napakasamang linggo iyon. Nang isang gwapong lalaki na may medyo luma ng jacket ang pumulot nito. Pinunasan niya ang putik gamit ang kanyang sariling manggas. Sa tingin ko, sa iyo ito, sabi niya, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay mainit. Tiningnan ko ang pitaka, walang nawawala. Inalok ko siyang ilibre ng kape bilang pasasalamat. Gusto ko sana, sabi niya, habang tinitingnan ang kanyang relo. Mayroon akong mga 20 minuto bago kailanganing bumalik sa trabaho. Nag-usap kami ng 2 oras. Sinabi niya sa akin na siya ay isang sales agent na nagsusumikap na maabot ang kanyang mga kuota. Nagmamaneho siya ng isang lumang kotse na laging nasisira. Nagsalita siya tungkol sa kanyang mga pangarap na maglakbay, na makita ang sining sa Italia, ngunit hindi niya ito kayang tustusan. Hindi ko kailangang maging mayaman, sabi niya, habang malalim na nakatingin sa aking mga mata. Gusto ko lang ng isang buhay na totoo. Alam mo na, mga paella tuwing linggo, isang aso, isang taong kasama sa katahimikan. Iyon mismo ang gusto kong marinig. Sa sumunod na 2 taon, si Miguel ay pumasa sa lahat ng aking mga pagsubok. Hindi siya kailanman humiram ng pera. Dinadalhan niya ako ng mga ligaw na bulaklak na pinitas niya sa tabi ng daan dahil hindi niya kayang bumili ng mamahaling rosas, ngunit sa tingin niya, mas maganda raw ang mga ito. Kasama ko siyang nagugupit ng mga kupon. Nang masira ang aking kotse, isang planadong pangyayari, nag-abala siyang sunduin ako araw-araw sa loob ng 1 linggo. Nahulog ako sa kanya. Malalim, baliw at hangal na pag-ibig. Ipinakilala ko siya sa aking ama, si Don Ricardo, ngunit pinanatili ko ang kasinungalingan. Sinabi ko kay Miguel na ang aking ama ay isang retiradong construction foreman na nakatira sa Palawan. Nakisakay naman si Papa kahit na nagrereklamo. Lumipad siya para sa isang pagbisita, suot ang mga simpleng damit at nagrereklamo tungkol sa presyo ng gasolina, habang itinatago ang kanyang Rolex sa bulsa. Mukha siyang mabait, inamin ni Papa pagkatapos ng hapunan isang gabi, habang umiinom ng murang beer na kinasusuklaman niya. Pero malambot siya, Isabel. Masyado siyang nakikinig sa kanyang ina. Nirerespeto niya ang kanyang ina, Papa, pagtatanggol ko. Magandang katangian iyon. Kung gaano ako nagkamali. Si Senora Victoria. Noong una ko siyang makilala, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang ako ay isang dumi sa kanyang alpombra. Nakatira siya sa isang maliit at magulong bahay, ngunit kumikilos na parang isang reyna. Palagi niyang sinasabi kung paano karapat-dapat si Miguel sa mas maganda at kung gaano kamahal ang buhay.
Isabel, sabi niya, sa tingin mo ba talaga ay kaya mong suportahan ang isang pamilya sa sahod ng isang admin assistant? Kailangan ni Miguel ng isang kapareha na makakapag-angat sa kanya. Ngumingiti lang ako at nilulunok ang mga insulto, iniisip kung alam mo lang. Akala ko, kapag kami ay kasal na, kapag inihayag ko na ang katotohanan tungkol sa aking yaman, siya ay matutuwa. Binalak kong sabihin ang lahat kay Miguel sa aming honeymoon. Gusto kong makita ang kanyang mukha na magliwanag kapag sinabi kong hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa isang kuota kailanman. Napakasabik kong ibigay sa kanya ang mundo. Hindi ko na malaya na siya pala ay nagpaplano ng nakawin ang maliit na pirasong ipinakita ko sa kanya. Ang pagpaplano ng kasal ay dapat sana ang pinakamasayang panahon ng aking buhay. Ngunit sa pagbabalik tanaw, ang mga babala ay napakalinaw na, para na akong sinasampal ng mga ito. Una ay ang listahan ng mga bisita. Ipinilit ni Senora Victoria na imbitahan ang kalahati ng kanilang bayan. Para sa imahe, Isabel, sabi niya nang imungkahi ko ang isang maliit at pribadong seremonya. Kailangan nating ipakita sa mga tao na maayos ang kalagayan ng pamilya Ramos. Dahil ako ay itinuturing na mahirap, inakala ni na Senora Victoria at Miguel na hindi ko kayang magbayad ng malaki. Gumawa ng malaking eksena si Senora Victoria sa pag-aambag. Ngunit sa tuwing darating ang bayarin para sa mga bulaklak o sa lugar, palaging kiaksidenteng naiiwan ang kanyang pitaka sa kotse o ang kanyang card ay tinatanggihan dahil sa isang ki-error ng bangko. Sa huli, halos lahat ay binayaran ko gamit ang aking kiipon na sa katotohanan ay isang black card na walang limitasyon na nakatago sa isang lihim na kompartimento ng aking pitaka. Pagkatapos ay dumating si Sofia Reyes. Isabel, kailangan mong makilala si Sofia, sabi ni Miguel isang gabi, mga 3 buwan bago ang kasal. Para ko na siyang kapatid. Sabay kaming lumaki. Si Sofia ay napakaganda sa isang kapansin-pansing paraan. Masisikip na damit, malakas na tawa, at isang ugali na hawakan ang braso ni Miguel sa tuwing siya ay nagsasalita. Nang kami ay magkita para sa isang inuman, halos hindi niya ako tiningnan. Ginugol niya ang buong gabi sa pagbabalik-tanaw kasama si Miguel sa kanilang mga lumang panahon, sa mga biruan na hindi ko maintindihan. Nako, naaalala mo ba yung gabing iyon sa Ibiza? Tawa niya, habang nakasandal sa kanya. Akala ko sabi mo hindi mo kayang maglakbay, tanong ko kay Miguel, nalilito. Nanigas siya sandali. Iyon ay isang school trip. Nag-ipon ang mga magulang ko ng maraming taon para doon. Si Senora Victoria ay humanga kay Sofia. Hayagan niya kaming pinaghahambing. Sofia, mahal, napakaganda ng damit na iyan. Mukha kang isang bituin sa pelikula. Isabel, siguro ay maaaring isama ka ni Sofia sa pamimili. Napakasimple mong manamit. Hindi ko ito pinansin. Sinabi ko sa sarili ko na ako ay ligtas. Nasa akin ang singsing, nasa akin ang lalaki. Si Sofia ay isang kaibigan lamang mula sa nakaraan, ngunit ang pinakamalaking problema ay ang condominium unit. Kailangan namin ng isang lugar na matitirhan. Umupa si Miguel ng isang maliit na apartment at ang sa akin naman ay masyadong maliit. Nakahanap ako ng isang napakagandang unit sa Rockwell Center sa Makati. Ito ay isang foreclosed property, isang magandang pagkakataon sa halagang 35 milyong piso. Ngunit kahit na, ito ay malayo sa budget ng isang admin assistant at isang sales agent. Mayroon akong mana, sabi ko kay Miguel isang gabi. Kalahating katotohanan iyon. Nag-iwan sa akin ng pera ang aking lola. Sapat na para bilhin ang lugar na ito ng cash. Halos lumabas ang mga mata ni Miguel sa kanyang mga socket. Cash, Isabel. Seryoso ka ba? Gusto kong magsimula tayo ng walang utang. Nang gabing iyon, dumating si Senora Victoria. Bigla siyang naging napaka-interesado sa akin. Tiningnan niya ako ng mga matang mapanlinlang. Napakagandang balita niyan, Isabel, sabi niya. Ngunit alam mo, ang pagbili ng ari-arian ay komplikado.
Mga buwis, insurance, pananagutan hindi ka pa nakaranas humawak ng real estate. Si Miguel ay humaharap sa mga kontrata araw-araw. Kaya ko namang asikasuhin, sabi ko. Siyempre kaya mo, sabi ni Miguel habang hawak ang aking kamay. Pero, mahal, isipin mo ang hitsura nito. Tama ang aking ina. Bukod pa, gusto kong maramdaman na mayroon akong inaambag. Kung ilalagay mo ang pera sa aking account, ako ang pipirma sa tseke. Ako ang makikipag-ayos sa mga kapitbahay. Gagawin akong magmukhang lalaki ng bahay sa kanila. Pakiusap para sa aking pride. Napakabobo ng pakinggan, ngunit napakasinser ng kanyang anyo. At si Senora Victoria ay tumatango. Ito ay isang usapin ng respeto, Isabel. Hindi dapat alisan ng isang asawa ang kanyang asawa ng kapangyarihan bago pa man magsimula ang kasal. Kaya, ginawa ko. Inilipat ko ang mga pondo, ngunit hindi ako tanga. Pinalaki ako ng aking ama ng mas mahusay kaysa doon, pinahanda ko sa aking abogada, si Atty. Marisa Santos, ang deed of sale. Ang pera ay dumaan sa account ni Miguel upang ipakita ang transaksyon. Ngunit ang titulo ng ari-arian ay 100% nasa pangalan ko. Si Miguel, gayunpaman, ay hindi binasa ang maliliit na letra sa mga dokumento. Nakita lamang niya ang pera na pumasok sa kanyang account at pagkatapos ay lumabas. Akala niya, dahil siya ang pumirma sa tseke, siya na ang nagmamay-ari ng bahay. Akala niya na isahan niya ako. Naaalala ko ang araw na ibinigay sa amin ang mga susi. Ipinadyak ako ni Miguel sa walang laman na sala. Ang ating kastilyo, sabi niya. Ang aking kastilyo, bulong ko sa kanyang balikat, kahit hindi niya narinig. Kung naririnig ninyo pa rin ang kwento ko hanggang ngayon, ibig sabihin ay nasa akin ang inyong atensyon. Gusto kong malaman kung ano ang unang pumasok sa isip ninyo nang malaman ko ang katotohanan. Naramdaman niyo rin ba ang galit, ang sakit? Ibahagi ninyo sa comments at paki-like na rin ang video na ito para alam kong kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Mahalaga ang bawat isang komento ninyo, kaya huwag kayong mag-atubiling magbahagi ng inyong saloobin. Naghintay ako ng 10 minuto. 10 minuto na parang walang katapusan. Pagkatapos, dahan-dahan at may sakit, gumapang ako palabas mula sa ilalim ng kama. Ang aking magandang damit pangkasal ay kulay abo na dahil sa alikabo. Tumayo ako at nakita ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang aking buhok ay magulo, ang aking makeup ay kumalat. Ngunit ang aking mga mata ay malinaw. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Isang malamig at mekanikal na katahimikan ang bumalot sa akin. Ito ang parehong katahimikan na ginagamit ng aking ama kapag malapit na siyang maglunsad ng isang malaking hakbang sa negosyo. Pumunta ako sa aparador, hinubad ang trahe de boda, ang simbolo ng aking katangahan, at itinapon ito sa isang sulok. Nagsuot ako ng maong at hoodie na inihanda ko para sa almusal kinabukasan. Kinuha ko ang aking bag. Bumalik ako sa hotel bago pa man sumikat ang araw. Dahan-dahan akong umakyat muli sa hagdanan. Nagsuot akong muli ng aking pantulog, ginulo ang aking buhok. Humiga ako sa kama sa tabi ni Miguel. Amoy lumasyang tsampag at panloloko. Gumising siya, kinusot ang isang mata. Isabel, bulong niya. Saan ka galing? Hindi ako makatulog, bulong ko, habang binibigyan siya ng isang malawak at walang laman na ngiti. Sobrang nasasabik ako para sa ating hinaharap, mahal. Nasa baba lang ako, pinaplano ang ating buhay. Umungol siya at tumalikod sa akin. Mabuti naman, mahal. Matulog ka na. Tinitigan ko ang likod ng kanyang ulo. Matulog ka ng mahimbing, Miguel. Iyan na ang huling payapang pahinga na makukuha mo. Kinabukasan, nagsimula ang pag-arte ng aking buhay. Nagising ako bago si Miguel at nag-order ng room service. Ang pinakamamahaling pagkain sa menu. Itlog na may ulang, patatas na may truffle, champag. Nang dumating ang bill, pumirma ako.
Room 402 na may kasamang bulaklak, nagising si Miguel. Wow, ano ng lahat ng ito? Pagdiriwang na almusal, kanta ko. Naisip ko, dahil mayroon tayong lahat ng perang iyon mula sa kasal, dapat nating bigyan ng gantimpala ang ating sarili. Napangiwi si Miguel. Isabel, kailangan nating mag-ingat sa perang iyon. Ang nanay ko ibig kong sabihin, nagkasundo tayong ipunin natin iyon para sa mahihirap na araw. Huwag kang maging ili, sabi ko. Nagpasubo ako ng isang strawberry sa aking bibig. Nag-book din ako ng couples massage para sa atin sa spa. 30,000 piso, hindi na maaaring i-refund. Nanigas ang kanyang panga. Nakita ko siyang binabawas sa isip ang 30,000 piso mula sa perang balak niyang nakawin para kay Senora Victoria. Isabel, dapat ay nagtanong ka muna sa akin. Pero asawa mo ako. Hindi ba't ang pera ko ay pera mo rin, sabi ko, habang kumukurap ng walang malay. Nga pala, aksidente kong nahulog ang cellphone mo sa balde ng yelo. Nasa bigas na ngayon. Tumalon siya mula sa kama. Siyempre, hindi ko ito nahulog. Ngunit pinatay ko ang fingerprint habang natutulog siya para ma-access ko ito mamaya. Lumipat kami sa condominium unit 2 araw pagkatapos. Doon ko itinaas ang antas ng aking pag-arte. Dumating si Senora Victoria upang siya satin ang lugar. Pumasok siya na parang siya ang may-ari, pinapadaanan ang kanyang daliri sa mga countertop. Maalikabok ang lugar na ito, puna niya. Isabel, kailangan mong maging mas masipag. Oh, Senora Victoria, mabutit nandito ka, sabi ko. Nagpa siya akong gamitin ang washing machine, pero napakakomplikado ng makina na ito. Dinala ko siya sa laundry room. Sa loob ng washing machine, umiikot sa mainit na tubig at matapang na bleach, ay ang kanyang pinakamamahal na pag-aari. Isang vintage na fur coat na naiwan niya sa apartment ni Miguel at magiliw kong dinala upang linisin. Iyan ang aking coat, sigaw ni Senora Victoria. Gusto kitang sorpresahin. Nililinis ko, ngiti ko. Binuksan niya ang makina. Tumapon ang tubig sa lahat ng dako. Hinila niya palabas ang basang-basa at magulong tela na kulay abo na parang isang nalunod na daga. Sumigaw siya. Dry clean only ito. Nagkakahalaga ito ng 120,000 piso. Naku po, nagsimula akong umiyak ng mga peking luha. Gusto ko lang tumulong. Napakaliit kasi ng etiketa. Pumasok si Miguel. Anong nangyayari? Sinira niya ang aking coat, sigaw ni Senora Victoria. Tingnan mo ito. Pasensya na, humikbi ako habang isinusubsob ang aking mukha sa dibdib ni Miguel. Isa lang akong simpleng babae. Wala akong alam sa mga mamahaling coat. Tiningnan ni Miguel ang kanyang ina pagkatapos ay sa akin. Galit siya, ngunit naalala niya ang plano. Kailangan niya akong panatilihing masaya. Ayos lang iyan, ma, sabi niya habang nagangalit ang mga ngipin. Aksidente lang iyon. Hindi alam ni Isabel. Pabigat, bulong ni Senora Victoria, habang nagmamadaling lumabas dala ang kanyang basang coat. Nang gabing iyon, habang si Miguel ay nagrereklamo sa sofa, inilabas ko ang mga papel na inihanda ni Atty. Marisa. Mahal, sabi ko, sumisinghot. Napakasama ng pakiramdam ko tungkol sa coat. Gusto kong siguraduhin na wala na akong masisira pa. Nagpadala ang insurance company nito ngayon. Sabi nila, dahil ang unit ay mataas ang halaga, napakalaki ng liability policy. Huminto ako para sa epekto. Ngunit, kung pipirmahan mo itong waiver na nagsasabing hindi ikaw ang pangunahing may-ari, bababa ang bayarin ng 30,000 piso kada buwan. Dahil nagdulot ako sa iyo ng pagkalugi ngayon, naisip kong makakatulong ang pagtitipid dito. Nagningning ang mga mata ni Miguel sa narinig na 30,000 piso kada buwan. Patingin. Tinignan niya ito. Ito ay siksik, puno ng mga legal na salita.
Nakita niya ang mga salitang insurance liability waiver sa itaas na matalinong inilagay ni Atty. Marisa sa bold na letra at nilaktawan niya ang talata tungkol sa pagtalikod sa lahat ng karapatan sa kasal sa ari-arian. Sige, sabi niya habang kumukuha ng panulat. At least sinusubukan mong ayusin ang iyong gulo. Pumirma siya. Pinanood kong matuyo ang tinta, click. Sumaran na ang bitag. Sa sumunod na 2 linggo, ako ay naging isang buhawi ng kawalang kakayahan. Naghanda ako ng hapunan gabi-gabi. Ngunit aksidenteng nagamit ko ang asin sa halip na asukal sa kanyang kape. Naurong ko ang kanyang mga paboritong cashmere sweater. Nakalimutan kong bayaran ang bill ng internet, kaya hindi siya nakapaglaro ng kanyang mga video game sa loob ng 3 araw. Unti-unti sinisira ko ang kanyang katinuan. At habang lalo siyang naiinis, lalo siyang tumatakbo kay Sofia. Sinusubaybayan ko siya. Ang investigador ng aking ama ay naglagay ng gihit sa kotse ni Miguel. Sa tuwing sinasabi ni Miguel na nag-o-overtime siya, nasa apartment siya ni Sofia. Isang gabi, umuwi siyang amoy ng pabango nito, isang murang amoy ng vanilya. Brutal ang trabaho, buntong hininga niya habang nakahiga. Napakasipag mo, sabi ko, habang minamasahe ang kanyang mga balikat. Karapat dapat kang magpahinga. Bakit hindi tayo mag-organisa ng isang dinner party? Isang dinner party. Para sa iyong pamilya. Galit pa rin ang nanay mo dahil sa quote. Gusto kong bumawi sa kanya. Imbitahan natin silang lahat, si Senora Victoria, ang iyong mga pinsan at si Sofia rin. Siya ang iyong matalik na kaibigan, hindi ba? Nag-alinlangan si Miguel. Hindi ko alam, Isabel. Hindi ka naman talaga magaling magluto. Magsasanay ako, pangako ko. Pakiusap. Gusto kong patunayan sa kanila na kaya kong maging perpektong asawa. Ngumiti siya ng may pagmamalaki. Alam ko ang iniisip niya. Hayaan siyang mapahiya. Mas mapapadali nito ang kwento para sa annulment. Makikita ng lahat na wala siyang kakayahan. Sige, sabi niya. Sa susunod na Sabado. Pero huwag mong palpakin. Hindi ko gagawin, ngiti ko. Ito ay magiging isang gabi na hindi malilimutan ni Numan. Ang listahan ng mga bisita ay mabilis na lumaki. Si Senora Victoria, na tila sabik na masaksihan ang isa pa sa aking mga kabiguan, ay nag-imbita ng kanyang kapatid, ng kanyang 2 tsismosang pamangkin at syempre, ni Sofia. Magiging puno ang bahay ng mga taong humahamak sa akin, dumating si Atty. Marisa habang nasa trabaho si Miguel upang tulungan akong maghanda. Sa katotohanan, naglalagay kami ng maliliit na kamera sa sala at sa dining room. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Atty. Marisa, habang tinitingnan ang signal sa kanyang tablet. Magiging brutal ito. Kailangan ko ng mga testigo, sabi ko, habang naghihiwa ng mga sibuyas ng may agresibong katumpakan. Kailangan kong sabihin nila ang pinakamasasamang bagay na posible sa kamera. At kailangan kong kumpirmahin ang pagbubuntis. Sa araw ng party, gumising ako ng maaga. Pumunta ako sa palengke at binili ang pinakamura at pinakapangit na kalidad ng mga sangkap na mahahanap ko. Mamantikang giniling na baka, mga lanta na gulay, isang alak na nasa karton na mas mura pa sa 200 piso. Pumasok din ako sa banyo habang naliligo si Miguel. Hinalughog ko ang kanyang gift bag, ang dala niya sa trabaho, ngunit sa katotohanan ay dinadala niya sa bahay ni Sofia. Sa loob, nakatago sa isang gilid na bulsa, ay isang resibo mula sa isang botika, mga bitamina para sa buntis. Petsa, kahapon, huli ka, itinago ko ang resibo sa aking bulsa, nagsimulang dumating ang mga bisita ng 6:00 ng gabi. Unang pumasok si Senora Victoria, suot ang isang bagong damit na hinala kong binili gamit ang perang ipinadala ni Miguel sa kanya. Iigni, sabi niya habang tumitingin sa paligid. At least nagwalis ka ng sahig ngayon.
Maligayang pagdating, Senora Victoria, sabi ko, habang nagsasalin ng murang alak. Humigop siya at napangiwi. Anong suka ito? Isang artisanal blend iyan, pagsisinungaling ko. Sumunod na dumating si Sofia. Nakakapit siya sa braso ni Miguel ng mahigpit. Suot niya ang isang maluwag na damit, sinusubukang itago ang kanyang maliit na tiyan, ngunit nakita ko kung paano niya, hindi sinasadyang inilalagay ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Hello, Isabel, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng peking tamis. Ang ganda ng bahay. Hello, Sofia. Natutuwa akong nakarating ka. Nagliliwanag ka, sabi ko, habang diretsong nakatingin sa kanyang tiyan. Napaiwas siya at inalis ang kanyang kamay, pumagit na si Miguel sa amin. Halika, kumuha na tayo ng inumin. Gutom na ako. Pumunta ako sa kusina. Ang menu para sa gabing iyon, isang makunat at sunog na roast beef, bukol-bukol na mashed potatoes, at isang salad na halos tangkailang ng lechugas. Habang nagtatrabaho ako, pinakikinggan ko ang monitor ng kamera sa sala. Diyos ko, basura ang alak na ito, narinig kong sabi ni Senora Victoria. Ilang buwan na lang, ma, bulong ni Miguel. Pagkatapos ay makukuha natin ang unit, ibebenta natin, at bibilhin ang malaking bahay sa labas ng syudad. Ayaw ko nang magtago, reklamo ni Sofia. Masakit ang likod ko. Gusto ko nang mag-post ng mga larawan natin. Malapit na, mahal, tawa ni Miguel. Kapag naitapon na natin pabalik sa kanyang lugar ang probinsyana. Nakatayo ako sa kusina, hawak ang gilid ng countertop. Namuti ang aking mga buko. Probinsyana, huminga ako ng malalim. Kinuha ko sa aking bulsa ang resibo, kasama ang espesyal na pampalasa na inihanda ko. Hindi ito lason. Hindi ako isang kriminal. Ngunit ito ay isang napakaraming asin para sa gravy. Handa na ang hapunan, masayang sigaw ko. Umupo kaming lahat. So, Isabel, simula ni Senora Victoria, habang tinutusok ang makunat na karne. Sabi ni Miguel, nag-iisip ka raw mag-aral ng pagluluto. Malinaw na hindi ka pa nagsisimula. Nagtawanan ang lahat. Tumawa si Miguel habang hawak ang kamay ni Sofia sa ilalim ng mesa. Sa totoo lang, sabi ko, nanginginig ang boses. Magaling na pag-arte. Pinaghirapan ko talaga ito. Ang pagsusubok ay hindi nangangahulugang paggawa, mahal, sabi ni Sofia, nakangiti ng may pagmamalaki. May mga babaeng sadyang ginawa para maging asawa. At ang iba naman hindi. Tanong ko, habang nakatitig sa kanyang mga mata. At ano ang nagiging dahilan para maging isang mabuting asawa, Sofia? Ang pakikipagtalik sa asawa ng iba? Natahimik ang lahat. Excuse me, sabi ni Sofia, nakanganga. Ay, pasensya na, kinakabahang tawa ko. Ang ibig kong sabihin, ang pagiging suporta. Pakiabot ng patatas. Pinandilatan ako ni Miguel ng mata. Isabel, huwag kang maging weird. Hindi ako nagiging weird, sabi ko, habang tumatayo upang magsalin ng alak. Lumapit ako kay Sofia. Hinahangaan ko lang ang inyong pagkakaibigan. Napakalapit ninyo. Natapilok ako sa alpombra. Ang pitsel ng pulang alak ay lumipad mula sa aking mga kamay. Tumalsik ito diretso sa kandungan ni Sofia. Sigaw niya habang tumatalon. Ang pulang likido ay bumabad sa kanyang damit, dumikit sa kanyang tiyan, at inilantad ang hindi maikakailang kurban ng isang buntis na tiyan. Diyos ko, sigaw ko. Napakatorpe ko. Stupid bitch, sigaw ni Sofia, nakalimutan ang kanyang pag-arte. Tingnan mo ang ginawa mo. Seda ito. Kumalma ka, Sofia, sigaw ni Miguel, habang tumatakbo sa kanyang tabi, kumukuha ng mga napkin para punasan ang kanyang tiyan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ba ang baby? Katahimikan. Ganap at lubos na katahimikan, nanigas si Miguel. Napagtanto niya ang kanyang sinabi. Dahan-ahan siyang lumingon sa akin.
Tumingin sa akin si Senora Victoria. Tumingin sa akin si Sofia, hindi ako umiiyak. Hindi ako humihingi ng tawad. Nakatayo ako sa dulo ng mesa, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi ako nakangiti. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa mga salitang binitiwan ni Miguel, hayaan mo na, mabuntis si Sofia. Ang lahat ng mata ay napako sa kanya, pagkatapos ay dahan-dahang bumaling sa akin. Ngunit ang Isabel na nakita nila ay hindi na ang babaeng dekahon, ang asawang sunod-sunuran. Sa pagitan ng isang paghinga at sa susunod, ang lahat ng pagkukunwari ay natapos. Kalmado akong tumayo. Ang aking mga galaw ay tiyak, ang aking mga mata ay walang bakas ng luha. Lumapit ako sa karaoke machine, kinuha ang mikropono mula sa kamay ng nagulat na si Miguel at nagsalita. Ang boses ko ay matalim pero mahinahon, sapat lang ang lakas para marinig ng lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ko, habang ang aking tingin ay nanatili kay Miguel at kay Senora Victoria. Sa loob ng 2 buwan, naging tagapakinig ako sa ilalim ng sarili kong kama. Marami akong narinig, marami akong natuklasan. At ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang aking munting presentasyon. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang isang folder mula sa ilalim ng coffee table. Inilabas ko ang mga resibo. Ito, mga resibo ng bitamina para sa buntis. Para kay Sofia Reyes. Binili gamit ang credit card ni Miguel. Regular, bawat 2 linggo. Namutla si Sofia. Nagtangkang magsalita si Senora Victoria, ngunit pinigilan ko siya ng isang tingin. At ito, pagpapatuloy ko, inilabas ang isang dokumento, ang paborito kong bahagi. Isang kasulatan na pinirmahan ni Miguel. Akala niya ay isang insurance waiver. Pero ang totoo, ito ay isang post-nuptial agreement na nagsasabing isinusuko niya ang lahat ng karapatan sa anumang ari-arian na nakapangalan sa akin, kasama na ang condominium unit na ito. Napatayo si Miguel, ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala. Ano? Paanong di? Hindi mo ba binasa, mahal ko? Masyado ka kasing abala sa pagpaplano ng kinabukasan mo kasama si Sofia. Humakbang ako palapit, ang aking bawat salita ay parang patalim. Akala ninyo, nalinlang ninyo ang isang simpleng may bahay. Pero may isang bagay kayong hindi alam tungkol sa akin. Huminto ako, hinayaan ang bigat ng sandali na tumago sa silid. Ang apelyido ko ay hindi lang Garcia, kundi Garcia Herrero. Ang tatay ko ay si Don Ricardo Herrero, ang sisi at may-ari ng Primestone Group. Ang reaksyon ay agaran at matindi. Ang pagkalito sa mukha ni Miguel ay napalitan ng purong takot. Si Senora Victoria ay napaupo, tila nawala ng lakas, habang pautal-utal na nagsasalita. Primestone ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, Miguel. Ngayon, naintindihan na nila. Ang lalaking kanilang niloko, ang kumpanyang kanilang ninakawan, ay pag-aari ng aking ama, at para sa grand finale, sabi ko, habang kinukuha ang aking telepono at pinindot ang play. Ang boses ni Miguel at ni Senora Victoria ay umalinggaw sa buong sala, malinaw at hindi maikakaila. Ang kanilang pag-uusap sa ilalim ng kama, ang kanilang mga plano, ang kanilang kasakiman, lahat ay nakalantad para marinig ng lahat. Ang bawat salita ay isang pako sa kanilang kabaong. Habang ang recording ay nagpapatuloy, bumukas ang pinto. Pumasok si Atty. Marisa Santos, kasunod si Inspector Garrido at 2 pang unipormadong pulis. Ang lahat ay natigilan. Miguel Garcia, sabi ni Inspector Garrido, ang kanyang boses ay may otoridad. Inaaresto ka sa salang embezzlement ng mahigit 3 milyong piso mula sa Primestone Group. 2 pulis ang lumapit at pinusasan siya. Hindi siya pumalag. Para siyang estatwa na gawa sa yelo, Victoria Garcia, pagpapatuloy ng inspektor. Inaaresto ka bilang kasabwat sa money laundering. Nagsimulang magisterya si Senora Victoria, ngunit walang nakinig. Ang aking mga mata ay bumaling kay Sofia Reyes,
na nanginginig sa isang sulok. May 5 minuto ka para umalis sa pamamahay ko, sabi ko sa kanya, ang boses ko ay malamig. Kung hindi, ay dedemanda kita ng trespassing. Walang salita, kinuha niya ang kanyang bag at nagmamadaling umalis, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nang mailabas na sila ng mga pulis, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikan ng kapayapaan, ng katarungan. Lumapit ako sa malaking salamin sa dingding. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi na umiiyak. Siya ay buo. Siya ay malaya. Ang bagyo ay tapos na at nakatayo pa rin ako. Naging mabilis ang pag-usad ng batas. Hindi nakapagpiyansa si Miguel. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay sinamsam. Si Senora Victoria naman ay nawalan ng lahat, pati na ang bahay na isinanla niya para sa mga utang ni Miguel. Napilitan siyang manirahan sa kanyang kapatid, ang mismong kapatid na minsan ay pinagtawanan ang aking mga basahan. Ang aming kasal ay idineklarang walang bisa, sa dahilan ng panloloko at psychological incapacity sa panig ni Miguel. Hindi na siya lumaban. Ang unang ginawa ko ay tumawag ng professional cleaning service. Ipinatapon ko ang lahat ng gamit ni Miguel. Ang kanyang mga damit at personal na gamit ay ipinadala ko sa maliit na bahay kung saan nakatira ngayon ang kanyang ina. Ibinenta ko ang kondominium kasama ang lahat ng alaala na boom sa mga pader nito. Upang takasan ang sakit, ibinuhos ko ang aking sarili sa trabaho. Formal akong pumasok sa Primestone Group bilang Chief Operating Officer. Sa mundo ng korporasyon, nakilala ako bilang ang reyna ng yelo. Ang aking mga desisyon ay matalas, ang aking emosyon ay nakatago. Umiwas ako sa anumang uri ng romantikong relasyon. Ang tiwala, para sa akin, ay isang salitang nasira. Bumili ako ng bagong bahay, isang modernong istruktura na may tanawin ng ilog. Sa gitna ng sala, nagpalagay ako ng isang grand piano. Doon, sa pamamagitan ng musika, tahimik kong inilalabas ang mga emosyon na hindi ko masabi sa salita. Isang gabi, pinilit ako ni Papa na dumalo sa isang charity gala para sa sining. Doon ko siya unang nakilala. Si Engineer Marco Reyes. Isang arkitekto na may simpleng ngiti at mga matang tila nakikita ang kaluluwa mo. Hindi siya interesado sa pangalan ko o sa yaman ng pamilya ko. Ang napansin niya ay ang kalungkutan sa aking pagtugtog ng piano kanina sa isang maliit na konsyerto. Sa sumunod na 6 na buwan, matyaga siyang nanligaw. Hindi siya nagbigay ng mga mamahaling regalo. Sa halip, isang araw, dumating siya na may daladalang isang maliit na bahay ng ibon na gawa sa kahoy, siya mismo ang gumawa. Sabi niya, para may tahanan ang mga awit sa iyong hardin. Doon nagsimulang matunaw ang yelo sa paligid ng aking puso. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang dito, tulungan ninyo akong mag-iwan ng numerong 1 sa comment sa ibaba, para malaman kung may mga kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para ituloy ko ang huling bahagi, ang bahaging ibabahagi ko ang mga gintong aral na humubog sa aking buhay. Luha sa katahimikan, ang mga luhang ito ngayon ay naging aking lakas. Samahan ninyo akong tuklasin ito. Lumalalim ang ugnayan namin ni Marco. Ipinakilala ko siya sa aking pamilya at agad siyang nagustuhan ni Papa. Nakita ni Papa ang sinseridad sa mga mata ni Marco, isang lalaking hindi interesado sa aming yaman, kundi sa akin lamang. Ngunit sinubok kami ng tadhana. Isang araw, dumanas ng bahagyang atake sa puso si Papa. Ang takot na mawalan ng isa pang mahal sa buhay ay halos ikabaliw ko. Ngunit sa loob ng 12 oras sa ospital, hindi umalis si Marco sa tabi ko. Hindi siya nagreklamo. Hinawakan lang niya ang aking kamay, isang tahimik na angkor sa gitna ng aking bagyo. Dahil sa kanya, natutunan kong muling magtiwala. Inamin ko sa kanya ang lahat ng aking sugat, ang lahat ng aking takot. Ang sabi niya sa akin, isa kang survivor, Isabel. Hindi ka isang sirang kagamitan.
Pagkatapos ng 2 taon, sa isang simpleng hapunan, nag-propose si Marco. May kasama itong prenuptial agreement na inihanda ni Atty. Marisa. Nakasaad doon na wala siyang habol sa anumang yaman ko. Ako lang daw ang gusto niya. Umuo ako habang lumuluha sa saya. 1 buwan matapos kong pumayag na bayaran ang pagpapagamot ni Joshua, ang anak ni Miguel at Sofia, nakatanggap ako ng balita. Nag-aagaw buhay daw si Senora Victoria dahil sa cancer, dinalaw ko siya sa ospital. Sa kanyang mga huling sandali, humingi siya ng tawad. Inamin niya ang kanyang inggit, ang kanyang mga pagkakamali. Sinabi niyang ako raw ang pinakamagandang nangyari sa kanyang anak. May iniwan siyang isang sulat at isang lumang litrato ni Miguel noong bata pa ito. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap ako ng request for visitation mula kay Miguel sa kulungan. May isang misteryosong mensahe tungkol kay Joshua at kung bakit hindi ka kailanman nabuntis. Dahil sa kuryosidad, pinuntahan ko siya. Sa loob ng malamig na visiting area, doon niya sinabi ang pinakanakakakilabot na sikreto. Sa utos pala ni Senora Victoria, palihim niya akong pinapainom ng morning after pills. Ang mga bitamina na ibinibigay niya sa akin ay placebo lamang. Ginawa nila ito para masigurong hindi ako magkakaanak, para ang lahat ng yaman ko ay mapupunta lamang sa kanya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Naramdaman ko ang isang uri ng paglabag na higit pa sa emosyonal. Ito ay isang biological violation. Umiyak ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit. Ngunit sa likod ng galit na iyon, may isang mapait na ksnet. Ang ksnet na hindi ako nagkaroon ng anak sa isang halimaw na tulad niya, nagmamakaawa siyang magsalita ako ng mabuti para sa kanyang parol. Tinitigan ko siya. Kinuha ko ang isang maliit na voice recorder sa aking bag. Ang pag-uusap na ito ay na-record, sabi ko. At sisiguraduhin kong maririnig ito ng parole board. Tumalikod ako at hindi na lumingon pa. 10 taon ang lumipas. Ang Primestone Group ay isa ng multinational corporation at ako ang si. Pumanaw si Papa ng payapa ilang taon na ang nakalipas. Masaya ang aming pamilya. Kami ni Marco ay biniyayaan ng 2 anak, si Julia na 15 taong gulang at si Diego na 10 taong gulang. Namumuhay kami ng simple sa aming tahanan sa Costa Brava. Isang araw, ipinakilala ni Julia ang kanyang unang nobyo, si Lance Manalo. Isang binatang magaling magsalita, kaakit-akit, ngunit may mga senyales na pamilyar sa akin. Laging nakakalimutan ang pitaka, laging nagsasabing hindi mahalaga ang pera, ngunit laging napupunta ang usapan sa mga bagay na materyal. Nakita namin ni Marco ang mga pulang bandila. Ngunit sa halip na pagbawalan si Julia, nagpa siya kaming hayaan siyang matuto sa kanyang sariling paraan. Sa isang hapunan ng pamilya, isinagawa ko ang aking pagsusulit. Inalok ko si Lance ng isang summer internship sa Primestone. Ngunit hindi isang posisyon sa opisina. Ang inalok ko ay isang posisyon sa construction, magbubuhos ng semento, magsisimula ng 5:00 ng umaga, minimum wage. Doon lumabas ang tunay niyang kulay. Tumawa siya, sinabing ang ganitong trabaho ay hindi nababagay sa kanya. Para lamang daw iyon sa mga mahihirap, hindi sa mga elite, na tulad ng aming pamilya. Bago pa ako makapagsalita, tumayo si Julia. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Lance, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Kung minamaliit mo ang marangal na trabaho, minamaliit din kita. Pinalabas niya si Lance mula sa aming bahay. Nang gabing iyon, habang yakap-yakap ko si Julia, napuno ako ng pagmamalaki at emosyon. Nalaman ko na ang aking anak na babae ay mas matatag kaysa sa akin noong kanyang edad. Hindi niya kinailangang magtago sa ilalim ng kama para matutunan ang isang mahalagang aral. Natutunan niya ito nang nakatayo, nang may dignidad. Habang pinagmamasdan ko ang aking pamilya, napagtanto ko na ang paghihiganti ay isang panandaliang kasiyahan lamang. Ang tunay na tagumpay ay ang paghilom at ang paghahanap ng kapayapaan.
Ito ay isang mahabang paglalakbay. Mula sa babaeng nasaktan sa ilalim ng kama, hanggang sa babaeng na minamahal at nagbibigay inspirasyon. Ang kwento ni Senora Victoria ay isang aral para sa mga magulang. Ang labis na pagmamahal na may halong ambisyon ay nakakalason. Sinira niya ang sarili niyang anak dahil sa kanyang kasakiman. Ang pag-unawa at respeto ang tunay na pundasyon ng isang pamilya, isang bagay na mayroon kami ngayon ni Marco at ng aming mga anak. Ang kwento naman ni Miguel ay isang aral para sa mga anak. Ang pagkamakasarili ay parang apoy na sumusunog sa lahat ng maganda. Ipinagwalang bahala niya ang pag-ibig at nawala sa kanya ang lahat. Ipinakita sa akin ni Julia na ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang hindi ka masasaktan, kundi ang pagpiling bumangon ng may natutunan. Sa aking paglalakbay, natutunan ko ang pagkakaiba ng katarungan at paghihiganti. Pinili ko ang katarungan. Natutunan ko ang pagkakaiba ng katahimikan at pagkilos. Pinili ko ang matalinong pagkilos. Ang kabaitan ay mahalaga, ngunit dapat itong ilagay sa tamang lugar. Ang pagtulong ko sa pagpapagamot ni Joshua ay kabaitan na may hangganan. Ang hindi ko pagpigil sa parusa ni Miguel ay isang paraan para magising siya sa katotohanan. Tumingin ako sa dalampasigan. Si Marco ay nagtuturo kay Diego na magpalipad ng saranggola. Si Julia ay nagbabasa ng libro sa ilalim ng isang payong. Isang perpektong larawan ng kapayapaan, naramdaman ko ang isang malalim na pasasalamat. Ang mga luha sa katahimikan ay hindi na sayang. Ang bawat isa ay naging isang butil ng karunungan na humubog sa akin ngayon. Kung gaano man kadilim ang iyong pinagtataguan, laging may paraan para makalabas. Kailangan mo lang maging matapang para buksan ang pinto. Ang kwento ni Isabel ay dito nagtatapos. Ano ang masasabi ninyo sa mga naging desisyon ni Isabel? Mayroon ba kayong gagawing naiba kung kayo ang nasa kalagayan niya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay pumukaw sa inyong isipan o umantig sa inyong damdamin, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng isang like. Ibahagi ito sa isang taong sa tingin ninyo ay makaugnay din, at mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan upang hindi mapalampas ang mga susunod pang kwentong ating sabay-sabay na tutuklasin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod baka ang kwento mo na ang ating maririnig.